ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nay! May chika ako! Kumapit ka na, Mams! Alam mo na ba kung sino yung bagong tenant sa Unit A? Oo, alam ko na! Maupo ka na at hindi mo to kakayanin! I-update mo ko dali! Sabihin mo sa akin lahat, huwag ka magdadamot ng detalye. Teka lang, makikihigop muna ako sa kape mo. O ito, dalian mo na! Ang sama ng timpla mo sa kape, Nay! Apakapait! Nanlait pa, nakikihigop na nga lang. Pero perfect yung mapait mong kape sa chika ko sa bagong kapitbahay natin. Magiging bitter ka talaga sa kanya. At bakit? Suspect. 25 anyos na dalaga, makinis, sexy, maganda, at mukhang mayaman. Vivian ang pangalan. Siya yung nasa Unit A? Puso mo, pakalmain mo. Narinig mo lang na 25 anyos na insecure ka na agad? Sinong kamukhang artista? May pagka-Bea Alonso ang ilong. Heart Evangelista ang kutis. Mata ni Carla Abellana at ngiti ni Marian Rivera. Fuck! Yan ang suspect natin. Ano pang nalaman mo sa kanya? Ang dami at ang mamahal na mga gamit niya, ha? Nakakatakot nga dikitan kasi baka pagbayarin ako pag nagasgasan. Mayabang naman yun. Uy, si nanay, nai-insecure na. Hindi ako nai-insecure, no? Tsaka hindi ako maiinggit. Hindi ka maiinggit kahit malaman mong meron siyang automatic washing machine na tatalunin lahat ng washing machine sa laundry shop dito sa barangay natin? Eme! Hindi ka maiinggit kapag nalaman mong dalawa ang inverter na aircon niya? Branded na, mukhang bagong linis pa. Nakakatuyo ng balatang aircon. Doon pa rin ako sa classic na electric fan. Walang inggit kahit malaman mong mas matangkad pa sa'yo ang branded niyang refrigerator? Wala pa rin tatalo sa Frigidaire natin na kaya makabuo ng yelong tig-3 kahit kalahating araw pa lang. Pero Nay, namamaho na kaya yung ref natin? Nakakahiyang ipabukas sa bisita. Sino bang kakampi mo rito? Ako o yung ref ng Vivian na yon? Nagsasabi lang ako ng totoo sa ref natin. Kahit 3 sako ng uling ang ilagay mo, ang baho pa rin. Talagang babaho yung ref natin kasi panay ang siksik mo ng mga ulam na pasirana. Sino bang kalaban mo rito? Ako o yung ref natin? Ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga yung pang-BP ko at mukhang tataas na naman tong dugo ko. Sulitin na natin ang pagtaas ng dugo mo, Nay. Alam mo ba na si Vivian, ex ng anak ng kapitan dati? O ano naman? Ako nga nung kadalagahan ko niligawan ako ng pinakamasipag magpuyat na tanod. Yun ang gusto ko sa'yo, Nay. Competitive ka. Teka't kukunin ko na yung pang-BP mo para makita na natin kung gaano ka ka-high blood dahil sa pagiging insecure mo. Hindi ako insecure. Naku, pag ikaw humaba ang ilong, gagawin talaga kitang sabitan ng kaldero natin. Aba talaga? Heto na po, kukunin ko na yung pang-BP niya, oh. Nang umalis si Mia para kunin ang pang-BP ko ay napag-isip ako. Bigla ko naalala ang nakaraang ko. Noong bata pa lamang ako ay hindi ko na naranasan na magkaroon ng magandang gamit at lagi naming pinagtsatsaga ang pamilya ang mga napaglumaang gamit ng mga kamag-anak namin na medyo nakakaangat sa amin. Kaya nga papadudot nagsumikap ako sa pag-aaral para masigurado na makapagtapos ako at makakuha ako ng trabahong may magandang pasahod. Pero parang hindi roon gustong idirekta ng Diyos ang plano sa akin na umasenso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan at syempre pinakamalaking dahilan na roon ay ang pagiging kapos namin. Ang masakit pa, nabuntis din ako habang nasa kalagitnaan ako ng pagkamit sa mga pangarap ko. Pinakamasakit doon ay hindi ako pinanindigan ng nakabuntis sa akin, ang tatay ni Mia. Hindi na ako nakipagrelasyon muli sa takot na mabuntis akong muli at iwan. Ayaw ko na magdala ng panibagong bata sa mundong ito tapos hindi ko rin naman pala mabibigyan ng magandang buhay. Minsan ay nahihiya na ako sa anak kong si Mia dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya ang buhay na dapat para sa kanya. Yung buhay na tulad
ng mga iniidolo niyang mararangya ang buhay. Pero mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi niya ako sinisi sa nangyari sa kapalaran namin. Sabi naman niya kahit papaano ay nakakaraos kami at iyon lang ang mahalaga. Nasa ganong pag-iisip ako nang bigla akong makarinig ng katok sa pinto namin. Agad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang bagong tenant ng Unit A, si Vivian. Totoo ngang bata pa siya, maganda at sexy. Kahit sinong anak ng kapitan ng barangay ay papatulan siya, Papa Dudut. Hello po! Ako nga pala si Vivian, yung bagong lipat sa Unit A. Hello! Ako naman si Belinda, ang loyal na tenant ng Unit B. Nabanggit nga ng anak kong si Mia na naglilipat ka na raw. Kumusta naman? Medyo nakakapagod. Tapos ang init pa. Kaya pasensya na kung puro pawis na tong suot kong spaghetti strap ha. Kaya sigurong sisipag na mga tagabuhat mo kasi na-inspire sila masyado sa spaghetti strap mo. Joke. Ay, hindi dapat yan joke. Sinadya ko talagang magsuot ng spaghetti strap para mawala ang pagod ng mga tagabuhat ko ng gamit. Saka para ingatan nila yung pagbubuhat. Ang hirap naman kung magasgasan yung bago kong 75-inch smart TV na fully paid. Sana all 75 inches. Nay, hindi ko mahanap yung pambipi nyo. Hindi kaya sinangla nyo na naman kay Aling Tessa? Ano pa, baby? Wala nagbe-baby sa lahi natin. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Nay, hi Miss Vivian. Napadaan kayo rito sa bahay namin. Pasensya na sa nanay kong allergic sa pang-BP ha. Mia? Mia nga pala. Ang kaisa-isang anak ng single mom ng Unit B. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Ito naman talagang sana all. Sa katawagin mo na lang akong Vivian, di naman nagkakalayo ang edad natin. May maitutulong ba kami sa'yo, Vivian? Kasi parang mukhang wala na eh. Halos trinabaho na lahat ng mga tagabuhat mo. Nakakaloka nga eh. Kahit yung mga kapitbahay nating lalaki, tumulong na rin. Ayaw pa magpabayad. Ang babait naman pala ng mga lalaki dito sa atin. Mabait talaga sila kapag naka-spaghetti strap ang babae. At nakamaiksing maong shorts. Baka kahit renta mo, libre na kapag nakita ka ng asawa ng landlady natin. Joke! Mapagbiro talaga kayong mag-ina, no? Nakakatuwa naman. Sana makaklose ko kayong dalawa. Pwede naman, basta makikiref ako sa'yo ng ulam ha. Ay, wala ba kayong ref? Meron, kaya lang may amoy eh. Meron kaming ref, kaya lang tong anak ko eh. Kulang na lang pati sapatos niya ipasok sa ref. Gusto lahat malamig. Nakakainit tuloy bigla ng ulo. Parehas tayo, Mia. Gusto ko rin laging malamig. Kaya nga dalawa yung binili kong inverter na aircon eh. Bala ko pa nga bumili ng isa pa para bawat sulok ng bahay ko malamig na. Yabang naman ng 3 aircon. Oy, joke lang yun ah. Okay lang. Hindi naman ako pikon. Saka alam ko namang mahilig lang talaga kayong magbirong mag-ina. Ito hindi biro ha. Baka pwedeng makinood sa TV mo. Mia! Walang problema. Andyan lang naman ako sa bahay. Madalas kasi naka-work from home ako. Anytime na gusto mong makinood, kato ka lang, okay? May kasama pang popcorn at soft drinks pag makikinood ka. Uy, narinig mo yun, Nay? May popcorn at soft drinks. Talo ang tubig at tinapa natin na pinapapak natin kapag nanonood tayo ng balita. Mas malasa naman ang tinapa kaysa sa popcorn. At mas healthy ang tubig kaysa sa soft drinks. Naku, pasensya na ha. Hindi ko kayo ma-offera ng tinapa kasi allergic ako dun. Lalo na sa tuyo. Pero marami akong imported na meatloaf at corned beef. Pwede na siguro yung papakin kapag nanonood kayo ng balita? Bibigyan ko kayo. Di ko rin kasi nagagalaw masyado kasi lagi lang akong umu-order ng food ko. Wala akong time magluto eh. Tatanggapin namin ang ayudang yan, Vivian. Ilang taon na kasing luya lang ang laman ng kitchen cabinet namin eh. Ikaw talaga kanina mo pa binabackstab ang bahay natin. Totoo naman ah. Naku, tumatawag na yung magde-deliver ng food ko. Maiwan ko muna kayo ha.
Katok lang kayo sa Unit 8 kapag may kailangan kayo. Bye! Papa Dudut, mukha namang sincere ang pakikipagkaibigan ni Vivian sa aming mag-ina. Kaya lang siguro ay natabunan yon ng inis dahil sa inggit ko. Opo, Papa Dudut. Inggit nga ako kay Vivian. Magpapakatotoo na ako. Mas lumala nga ang inggit ko nang makaharap ko na siya at makita kung gaano siya kaganda at kasexy. Ganon kasi ang itsurang pinapangarap ko noong dalaga pa lamang ako. Malapit ko na sanang ma-achieve yon, kaya lang ay nabuntis ako at nasira ang figure ko. Binala ko namang ayusin pagkatapos kong manganak. Kaya lang ay naging busy na ako sa pag-aalaga kay Mia. Dagdag pa na kinailangan kong maghanap kaagad ng trabaho para may pangtustos ako sa pangangailangan namin. Wala naman kasi akong ibang maaasahan noon kundi ang sarili ko. Mas nahirapan pa ako sa pagtatrabaho lalo't wala ring ibang mag-aalaga kay Mia. Naalala ko pa yung unang trabaho na pinasukan ko, Papa Dudut. Ayaw sana nila akong tanggapin dahil baby pa noon si Mia at may chance raw na hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Lalo na noong nalaman nilang single mama ko at walang ibang tumutulong sa akin sa pagpapalaki kay Mia. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut. Pero naaawa sa akin ang boss ko at pinayagan akong dalhin si Mia sa opisina. Nasa ilalim ng mesa ko lagi si Mia. Doon ako naglatag ng higaan niya. Mabuti na lamang at hindi iyakin at madalas lamang tulog si Mia kaya hindi rin siya naging abala sa akin sa trabaho. Hindi rin siya nakaabala sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon ng ilang taon. At nung nakahanap na ako ng panibagong trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod, ay buong puso akong nagpasalamat sa boss ko. Pinayagan naman niya akong umalis at binigay pa sa akin ang blessing niya. Doon ko rin nalaman na noong nagsisimula siyang magtrabaho ay kagaya ko rin siya. Isa rin siyang single mom at walang ibang tumutulong sa kanya kundi ang sarili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naalala ko lang noong unang lipat namin sa Unit B, Papa Dudut. Mura pa lang noon ang upa. Medyo malaki na noon si Mia at kinakailangan naming makahanap kaagad ng malilipatan dahil pinaalis na kami sa luma kong inuupahan. Hindi na raw kasi yon ipapaupa dahil titira na roon ang anak ng landlord ko. Nahirapan akong makahanap ng matitirhan namin lalo't hindi ko rin kayang budget ng ibang paupahan. Hanggang sa makita ko ang tinutuluyan namin ngayon. Unit B. Malapit yon sa trabaho at higit sa lahat ay hindi ganoong kataas ang paupa. Mabait din ang landlady ko. Nagustuhan niya si Mia kaya naman pinayagan niya akong umupa roon. Binawasan pa niya ng 1,000 ang upa ko. Naaawa marahil sa kalagayan ko bilang isang single mom. Dito na kami tumira sa Unit B mula noon hanggang magdalaga si Mia. Hindi na rin tinataasan pa ng landlady namin ang upa sa amin. Sa aming mag-ina lang yun ha, dahil sa ibang tenants ay regular na nagtataas ang landlady namin. Bilang kapalit sa kabutihan ng landlady namin ay kami mismo ni Mia ang naging tagabantay ng compound namin. Kami na rin ang naglilinis ng lahat. Sinisiguro naming na ire-report namin sa landlady kung meron kaming makitang problema sa compound. Kaya mas lalong natuwa sa amin ang landlady namin. Mukhang forever na nga kaming uupa roon dahil hindi na kami makakahanap pa ng ganong kabuting landlady. At higit sa lahat ay hindi na kami makakahanap pa ng ganong kamurang paupahan. Malapit yon sa trabaho ko at malapit yon sa school ni Mia. Kinapos man kami sa karangyaan pero biniyayaan pa rin kami sa ibang paraan, Papa Dudut.
Yung tungkol kay Vivian. Kasiraan ba yan sa kanya? May skandal ba siya? Ano? Si nanay talaga. Ang bait naman ni Vivian pero gusto mo laging hanapan ng baho. Ano ngang nalaman mo sa kanya? May lang naman to. Ang dami na naman yung gamit na dumating. Bago lahat. Baka naman kasi may sugar daddy na nagpupundar sa kanya. Yan ang baho niya. Hindi rin, Nay. Sariling sikap si Vivian. Close na kayo? Pinayagan ka lang niyang makiref ng ice cream mo, pinagtatanggol mo na siya? Ayoko lang maging bias, no? Mabait naman kasi siya. Para saan pa tong inisplok mo na marami siyang bagong gamit na dumarating? Para lang inggitin ka. Effective, di ba? Sarili mong nanay, sinisira mong araw. Sinasabi ko lang kasi pwede tayong makisuyo sa mga gamit niya. Di ba nga pinapayagan na niya ako makiref? Tapos okay lang sa kanya kung makikinood ako sa TV niya. Ikaw naman hindi porket pumapayag siya sige lang na sige. Mahiya ka rin naman. Siya kaya itong nag-offer. Saka gusto niya nga na nandun ako lagi para may kasama siya eh. Ang lungkot daw na mag-isa lang siya ron, lalo't bagong lipat lang. Namamahay pa. Bakit hindi siya dalawin ng sugar daddy niya? Wala nga siyang sugar daddy. Gusto kong paniwalaan na meron siyang sugar daddy. Ibigay mo na to sa akin. Iba ka talaga kapag nilalamon ng inggit, no? Busog na nga ang inggit sa akin eh. Kaya mas magandang wag ka nalang pumasok sa bahay niya. Kasi baka ma-stroke ka dahil sa inggit. Gaano kaganda ang bahay niya? Maganda. Parang mga bahay sa ibang bansa. Ang mamahal talaga ng mga gamit niya. Parang hindi nga bagay dito sa barangay natin eh. Ewan ko ba kay Vivian kung bakit dito pa niya naisipang lumipat? Pwede naman siya sa mga syala na kondo. Kasi kabit siya ng kapitan natin. Kanina sugar daddy tapos ngayon may kabit na siyang kapitan. Grabing imagination mo, Nay. Pumapalo talaga kapag naiinggit ka eh. Sa ganitong paraan lang naman gumagana ang loob ko eh. Hindi ko naiisip na miserable itong buhay natin kumpara sa kanya. Bakit mo naman kasi niisip na miserable ang buhay natin? Okay naman tayo ah. Kung okay tayo, bakit mo laging nilalait na mabaho ang ref natin? Bakit kailangan mo sabihin na laging walang laman yung kitchen cabinet natin? Oy, wala akong sinabing walang laman yung kitchen cabinet natin. Sabi ko nga may luya ron eh. Ikaw talaga mapagawa ka ng kwento. Ganon din yun. Nilait mo pa rin ng pasimple. Nay, hindi ka dapat makaramdam ng inggit kay Vivian. Saka dapat hindi mo dinadown ng buhay natin. Sa'yo talaga nang galing yan? Matapos mong sabihin na ang baho ng ref natin? Kahit mabaho ang ref natin at luya lang ang laman ng kitchen cabinet natin, happy naman ako sa buhay natin. Hindi ka ba talaga happy, Nay? Happy naman sana. Kaso, biglang dumating si Vivian. Ang hirap na tuloy maging happy, lalo kapag nakikita mo sa kanya yung mga bagay na wala sa atin. For sure, meron ding wala sa kanya na meron tayo. Alam ko kung ano yan. Ano? Kahirapan! Napailing na lamang si Mia sa huling sinabi ko. Hindi naman niya kinontra kasi alam niyang totoo yon. Nagpaalam na lamang siya saglit para pumunta sa Unit A para makinood ng balita sa 75-inch Smart TV ni Vivian. Inaya niya ako pero tumanggi ako. Ayos lang naman ako sa TV namin kahit na hindi flat screen ay okay lang. Ang TV pa rin kasi na gamit namin ay yung luma at mataba ang likuran. Pamana pa ito sa akin ng nanay ko. Napanalunan niya noon sa isang raffle sa peryahan. Inalagaan lang kaya tumagal. Ilang pusa na rin ang natulog sa likuran ng TV naming dahil laging mainit doon. Binuksan ko ang TV at mag-isa kong pinanood ang balita. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko. Panay kasi ang balik ko sa nakaraan. Naalala ko pa kung ano ang pinakaunang gamit na pinundar ko noong lumipat kami sa Unit B. Isang kutsyon. Isang kutsyon ang una kong pinundar. Sa dati kasi naming inuupahan ay pinahiram lamang ang kutsyon sa amin. Binala ko nga yung hingin dahil gutay-gutay naman na at manipis na. Baka itapon lang nila. Pero sabi ng dati kong landlord ay kailangan daw nila yon para tulugan ang mga aso nila. Parang nasaktan ako doon. Kaming tao na mas kailangan yon ay hindi sa amin inabot. Pero hinayaan ko na. Sa unang gabi nga namin sa Unit B ay wala pa kaming kutsyon noon. Nagtiyaga kami sa mga karton na ginamit namin sa paglilipat.
Pinatungan na lang namin ang mga tuwalya para hindi masyadong masakit sa likuran. Ilang araw pa ang lumipas bago ako nakabili ng kutsyon. Manipis lamang yon pero nagkasya na kaming mag-ina. At sa paglipas pa ng panahon, dala ng pagpupursige at pag-iipon ay nakabili na ako ng mas makapal na kutsyon. Hindi lang isa kundi dalawa para sa aming dalawang mag-ina, Papa Dudut. Hello, Ate Belinda! Vivian! Huwag mo na akong tawaging ate. Hindi naman nagkakala yung edad natin. Ah, ganun ba? 25 years old ako eh. Eh, ikaw? 50. Ay, hinahanap mo ba si Mia? Wala kasi siya rito. Andun sa bahay ng kaklase niya. May tinatapos para sa school nila. Ay, hindi naman. May kailangan lang sana ako sa'yo. Sa akin? May kailangan ka? Anong meron ako nang wala ka? Teka, bago mo sagutin yan, pumasok ka muna. Baka mahamugang ka dyan sa labas. Naka-spaghetti strap ka pa naman. Nagpalinis kasi ko ng aircon kanina. Ah, kaya ka naka-spaghetti strap. Para linisang maigi yung aircon mo. At bigyan ng discount. Iba talaga ang hiwaga ng spaghetti strap, no? Parang Lucky Charm siya. Ano ba yung kailangan mo pala? Ah, makikihiram lang sana ako ng electric fan kung meron kayo. Aba, mayroon ako. 3 pa. Yung isa sira. Ayun, baka naman pwedeng pahiram. Yung sira ba? Yung gumagana sana. Pwede ba? Mukhang hindi mo na-afford magbayad ng kuryente dahil sa 3 aircon mo ah. Hindi naman. Kahit gawin ko pang 4 yung aircon ko, makakabayad pa rin naman ako. Eh bakit ka nangihiram ng electric fan? Eh, nakakadry pala ng skin yung lagi kang nakababad sa aircon. Napansin ko lang ngayon. Ah, mukha kang dry. Grabe ka naman. Parehas lang naman tayong dry. Joke. Oh, yan ah. Marunong na rin ako sumabay sa mga biro mo. Pero dry nga rin naman ako. Hindi ko naman kinakahiya yun. Tamad kasi akong uminom ng tubig tapos matipid pa ako sa lotion. Hayaan mo. Kapag pinahiram mo ako ng electric fan ngayon, bibigyan kita ng lotion. Deal? Duda ako kung bakit ka humihiram ng electric fan eh. Ha? Anong nakakaduda dun? Mataas na kasi talaga ang singil ng kuryente ngayon. Napanood ko sa balita.
Ayaw mo lang aminin na namamahalan ka na sa kuryente mo, kaya hindi ka na muna gagamit ng aircon. Sabi ko nga sa'yo, kahit 4 pa na aircon ang nakabukas sa bahay ko, kaya kong bayaran yan. Kahit nakabukas pa yung pinto ko magdamag, kaya ko pa rin bayaran kung magkano man ang makukonsumo ko ron. Kaduda-duda lang kasi na biglang electric fan na yung gagamitin mo. May masama ba sa electric fan? Para sa aming mga nagtitipid lang kasi yun. Baka nga nagtitipid ka na rin ngayon. Pwedeng umamin. Ikaw talaga? Alam ko nanunukso ka lang kaya hindi ako mapipikon sa mga pang-iintriga mo sa akin. Pero kailangan ko lang talaga mag-electric fan kasi nagdadry na yung skin ko dahil babad ako sa aircon buong araw. Alam ko na. Hindi mo na afford bumili ng electric fan kasi naubos na yung pera mo. Kasi finally paid mo yung 75-inch smart TV mo. Hindi kita masisisi kung magpapakumbaba ka na ngayon. Ganun talaga. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Next time kasi, huwag masyadong lustay para may mahuhugot ka pa kapag kailangan bumili ng electric fan. Bakit ba masyado kang masaya na malaman na wala akong pera? So wala na nga. Kasi di mo na afford bumili ng electric fan. Umorder na ako ng industrial electric fan. Yung pinakamahal. Hindi pa siya makakarating ngayon kasi within 3 to 5 days ang delivery mula sa mamahaling shop na inorderan ko. Branded yung electric fan na binili ko. Yung gamit mismo ng mga sikat na vlogger at artista. Hayaan mo pag dumating na, ipapahiram ko sa'yo para ma-experience mo naman kung paano makatikim ng pangmayaman. Che, sa'yo na yung electric fan mo. For sure, hirap nang umikot yan dahil napupuno na ng alikabok at kinakalawang na yung loob. Che uli! Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Vivian Papadudut. Gusto ko siyang labanan sa pagtataray niya pero naisip kong ako naman pala yung unang nang atake sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yon, siguro'y naipon na lamang din talaga yung inggit ko sa katawan ko. Masisisi niyo ba ako? May pagkamayabang din naman kasi si Vivian. Kung paano niya ibida sa akin yung mga gamit niya, akala ba niya ay hindi ko ramdam? O baka naman masyado lang akong sensitive at wala naman siyang balak ipamukha sa akin yon. Pero dahil nababalot ako ng halo-halong emosyon kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Para sa akin noon, kontrabida talaga si Vivian. Kaya naman naisipan kong labanan siya sa mga pinagyayabang niya. Nang makauwi si Mia na lamang kong hinarang pala siya ni Vivian sa gate at kinuwento ang ginawa ko. Hindi ako kinampihan ni Mia kaya mas lalo akong nainis kay Vivian. Immature daw ako, sabi ni Vivian. 50 na raw ako pero kung umasta ako ay para akong grade school. Doon ako mas lalong nag-init. Napacheck tuloy ako sa BP ko. Tama nga ang hinala ko, tumaas na naman ang BP ko. Wala akong ibang sinisisi noon kundi si Vivian at nararamdaman kong inggit sa kanya. Makakabawi rin ako sa kanya, yun ang sinumpa ko habang nililinisan ang mga namuong alikabok sa electric fan namin, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal kong pinag-isipan ang gagawin kong paghihigante kay Vivian, Papadudut. Mga 1 week din yon. Naisip kong bumili ng bagong TV, iyon ang simula ng paghihiganti ko kay Vivian. Inabangan ko ang sale online at nag-apply din ako ng loan sa online shop na yon. Nasilaw ako sa offer lalo't alam kong pwede ko yung bayaran ng paunti-unti. Itinago ko na ang matabang likuran na TV namin, Papadudut, at nagulat na lamang si Mia nang dumating ang bagong flat screen TV. Hindi ko muna yon ginamit para makaiwas na magasgasan at mag-overheat. Kung nag-overheat man ang mga flat screen TV. Wala rin naman kasi akong alam. Ang alam ko lang, pwede ko yung ipamukha kay Vivian oras na dumaan siya sa bahay. O di naman kaya ay lalakasan ko ang volume ng TV para marinig niyang meron na kaming bagong TV. Gusto na ngang gamitin ni Mia ang TV para makapanood na siya ng balita. Kaya lang ay sinabi ko na pasimplehan niya muna si Vivian na dumaan sa bahay. Nagtataka may sumunod pa rin si Mia dahil sa kagustuhan nitong makapanood na
sa bagong TV namin. Maya-maya pa'y bumalik na si Mia pero hindi naman niya kasama si Vivian. Sinabi lang niya na busy daw si Vivian. Pero alam kong umiiwas lamang si Vivian sa akin dala nga noong minsang tensyon sa pagitan namin dahil lang sa electric fan. Kaya hinayaan ko na lamang na buksan ni Mia ang TV para makapanood na siya. Nilabas ko ang tinapa sa ref para papakin niya pero tumanggi siya dahil binigyan daw siya ng popcorn ni Vivian. Nainis na naman tuloy ako, Papa Dudut. Ayos tong TV natin, Nay, ah. Siyempre naman. Hindi tayo papatalo sa iba dyan. Kay Vivian na naman ba? Meron pa bang iba? Alam mo, Nay, pabayaan mo na siya. Enjoyin na lang natin tong bagong TV natin. Uy, ang saya ko. Hindi ko na kailangan pukpukin yung likuran ng TV para lang gumana kapag nagbo-blur yung pinapanood ko. Yan ang regalo ko sa'yo sa kasal mo, ha? Ipapamana ko sa'yo yung TV na yan. Ha? Ito ang ireregalo mo sa akin pag kinasal na ako? Baka basag na yung screen nito kapag nakahanap na ako ng lalaking papakasalan ako. Grabe naman yung regalo mo, recycled. Wala akong pakialam. Ipapamana ko pa rin tong TV sa'yo, kaya alagaan mong mabuti. Tulad ng pag-aalaga ko roon sa matabang TV natin dati. Hayaan nyo, Nay. Aalagaan ko tong TV natin. Sisiguraduhin ko na makakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Bibilang ko rin siya ng vitamins, lalo kapag napupuyat siya sa gabi. Okay na po ba? Puro kakalokohan. Lakasan mo nga ang volume ng bagong TV natin. Malakas naman ang volume, ah. Hindi nyo pa rin ba marinig? May pangbili ng bagong TV pero cotton buds wala. Naririnig ko kaya lang gusto kong marinig din sa Unit A. Nako, kay Vivian na naman. Siya bang inspirasyon mo kaya ka bumili ng bagong TV? Malamang! Ano nga namang ikaw? Ayan na ata si Vivian. Lakasan mo yung volume. Tsaka humanap ka ng mapapanood na matingkad ang kulay. Eh, wala naman tayong cable na. Iisa lang ang channel natin. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Lagyan mo ng filter yung palabas. Ay, teka. Bubuksan ko lang yung pinto. Hi, Belinda! Hi, Vivian! Dinig ko ang lakas ng TV niyo sa unit ko, ah. Ah, ganun ba? Sobra naman pala ang lakas ng sounds ng nabili kong TV. High quality talaga. Umaabot talaga sa'yo yung tunog? Oo, naka-apekto siguro na nakabukas lahat ng bintana niyo kaya dinig sa akin. Pwedeng makita? Pasok ka! Pwede ka rin makinood kahit anong gusto mo. Nay, isa lang ang channel natin. Lagyan mo ng filter! Wow, ang cute ng TV niyo, ah. Anong cute? Ang cute para sa maliliit lang. Ang laki kaya ng TV namin. Oh, sorry. Nasanay lang kasi ako sa laki ng TV ko. Ilang inches ba to? Ano siguro? 40 to 55 inches. Asian size, ganon. Hindi mo man lang chinek yung size bago ka bumili? Nagmamadali na kasi ako sa pag-shopping. Kung ano na lang yung madampot kong TV, yun na lang ang binili ko. Next month, bibili na lang ulit ako ng bago. Balitaan kita. Maganda yan. Nakakatuwa naman. Kasi tong si Mia laging nagre-reklamo dun sa matabang likuran na TV nyo eh. At least ngayon may flat screen na kayo. Ewan ko ba kay nanay kung bakit ngayon niya lang naisipang i-retire yung senior citizen namin na TV. Sentimental kasi ako sa gamit. Pamana pa kasi yun ng nanay ko. Naiintindihan kita. Naabutan ko rin naman yung ganong TV pero binigay na lang namin sa kapitbahay namin nung may nagregalo na sa amin ng bago. Hanggang ngayon gamit pa rin nila yung TV na binigay namin eh. Ay, gumagana pa? Tsaka nagkakausap pa rin kayo ng dating kapitbahay nyo? Oo, close pa rin kami kahit nagdalaga na ako at umalis doon. Papadaanin ko nga siya rito next week. Ibibigay ko na kasi sa kanya yung ref ko. Bibili na lang ako ng bago, pamana ko na yun sa kanya. Total, 2 years ko na rin namang gamit yung ref ko na yun. Uy, Vivian, baka naman may ipamana ka rin sa amin. Kailangan namin ng mana. Gusto niyo ba yung sofa bed ko? Di ko naman kasi nagagamit. Sa inyo na lang para komportable kayo kapag nanonood kayo ng TV. Ay, hindi na.
Kasi may in-order na ako online na sofa bed at bagong ref. Uy, magkakaroon na tayo ng bagong ref, Nay? Oo naman! Ipapamana natin sa junk shop tong lumang ref natin. Namangha si Mia sa mga sinabi ko. Masaya naman si Vivian sa mga sinabi ko. Niyakap niya ako at sinabing natutuwa siya sa pag-asenso namin. Hindi ko kinatuwa yon at feeling ko ay kaplastikan lamang yon. Nakinuod pa saglit si Vivian at pasimple niyang sinabi na ang bagong TV namin ay parehas doon sa napaglumaan niyang TV may 3 taon na raw ang nakakaraan. Nakakainis. Ewan ko ba kung ako lang ang nakapansin ng pagyayabang niya. Kasi si Mia believe na believe pa rin sa kanya. Makalipas nga ang ilang minuto ay umalis na rin si Vivian at pinapatay ko na kaagad kay Mia ang TV. Nagreklamo si Mia kasi gusto pa niyang manood pero pinilit ko siyang patayin ang TV. Natatakot kasi ako na baka mag-overheat yung TV. Saka baka malaki na ang gastos noon sa kuryente. Nagbilin ako kay Mia na limitahan lamang ang paggamit ng bagong TV para umabot pa sa kasal niya balang araw. Noong gabi bago matulog ay pinoblema ko kung paano pa ako makakapag-loan para makabili ng sofa bed at bagong ref na pinagyayabang ko kay Vivian. Alam kong dadaan pa rin si Vivian sa bahay at baka hanapin pa nito ang ref at sofa bed. Kaya naman naghanap pa ako ng pagpapautangan or mapagpapautangan. Meron naman akong nakuha, iyon nga lang ay sobrang taas ng interest. Pikit mata ko na lamang na kinuha yon alang-alang sa pride ko. In-order ko ang sofa bed na hindi ko naman kailangan. At bumili na ako ng bagong ref kahit pwede pa naman ang luma namin. Bahala na. Kailangan kong panindigan yon pero pinangako ko sa sarili ko na huli na yon. Hindi na ako magpapadala sa kayabangan ni Vivian. Sisiguraduhin ko lang na makikita niya ang una kong pinagyabang na sofa bed at ref. Makalipas lang ang ilang araw ay dumating na yon sa bahay namin. Tuwang-tuwa na naman si Mia pero may halong alinlangan na sa kanya, Papa Dudut. Sinasabi niyong sofa bed kay Vivian? Ang ganda, di ba? Parang ang tigas. Nanlait pa. Baka naman delikado to sa spinal cord, Nay, ha? Magpasalamat ka na lang na meron na tayong sofa bed. Bakit kasi bumili ka pa parang hindi naman natin kailangan? Para ma-enjoy mo kapag manonood ka sa flat screen TV natin na hindi pa fully paid. Parang di nakaka-enjoy kasi nga matigas. Baka sumakit lang ang katawan ko. Para akong nakahiga sa isang sakong bigas eh. Eh di wag mong higaan. Ako na lang. O kaya kapag may bisita tayo makikitulog sa atin. Talaga? Tatanggap na tayo ngayon ng bisita? Di ba nga ayaw mong magpatuloy ng bisita kasi dagdag pa ka mo sa papakainin? Magpasalamat ka na lang at nakabili ako ng mga bagong gamit natin. Nagpapasalamat naman ako, kaya lang hindi ba parang sobra na tunay? Kasi hindi naman natin talaga kailangan itong sofa bed. Ay yung ref, hindi ba? Panay ang reklamo mo na mabaho na yung ref natin. Oo, mabaho nga pero may sentimental value sa akin yun eh. Yun na kaya yung ref na nakalakihan ko. Andun pa nga lahat ng sticker na dinikit ko eh. Mas maganda yung bago natin. Pag pwede na siya isaksak bukas, makikita mo. Kasing lamig ng yelo sa US ang may experience mo. Speaking of yelo, bibili muna ako sa labas. Hindi pala tayo nakagawa kagabi. May binili pa naman akong soft drinks. Sayang kung walang yelo. Bumili ka na rin ng popcorn para malantakan natin mamaya habang nanonood. Wow! Asensado na. Hindi na tinapa ang pinapapak. Alis na ako. Ay! Vivian! Hello! Nagulat naman ako sa'yo. Kakatok pa lang sana ako pero nabuksan mo na agad yung pinto. Andyan ba nanay mo? Oo! Nay! Andito si Vivian! Labas lang ako ha. Bibili ako ng yelo at popcorn. Hi, Belinda! Hi! Andito ka? Gusto mo makita yung sofa bed at bagong ref namin, no? Nakita ko na kanina nung dineliver dito. Congrats ha! Hindi na magrereklamo si Mia sa amoy ng lumang ref nyo. Mareklamo lang talaga ang anak kong yan.
Naalala ko nga sa kanya yung sarili ko nung bata pa lang ako eh. Naalala? Hindi ko pa yata nakwento sa'yo kung bakit malapit ang loob ko sa inyong mag-ina. Kasi nung bata ako, katulad ko rin si Mia. Marami rin akong gustong bagong gamit tulad ng nakikita ko sa mga kakilala namin. Pero hindi namin afford. Single mom kasi nanay ko. Parang ako. Oo. Kaya nga magaan din agad ang loob ko sa inyo. Kahit minsan tinatarayan mo ko. Mag-isa niya akong tinaguyod. Tinipid niya rin ako para makapag-aral ako at makapagtapos. Kaya nga naaawa ako sa kanya. Yun, habang nag-aaral ako, marami akong ginawang sideline. Nagturo ako ng mga Chinese at Korean online, tapos marami pa akong pinasok na trabaho. Para ako na lang yung bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Nagawa ko naman. Lalo na nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tapos nakakuha na ako ng magandang trabaho. Nasaan ang nanay mo? Ay, wala na eh. Masaya na sa kabilang buhay. Sorry, hindi ko alam. Kaya siguro ako ganito ngayon. Bili lang ako ng bili ng mga gamit na pangarap namin dati ng nanay ko. Baka sakaling makabawi man lang ako sa kanya kapag nakita niyang asensado na yung anak niya. Kaya, pasensya na kung madalas nagtutunog mayabang na ako sa mga pinamili kong gamit. Oo nga eh. Nayayabangan nga ako sa'yo nung una. Pero hayaan mo na yon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko naman gustong ipagyabang. Kaya lang pagkaharap kita, parang sinasalamin mo nanay ko. Kaya gusto kong sabihin sa'yo lahat ng nabili kong mga gamit kasi sa puso ko, parang gusto kong matuwa ka. Kasi parang sa ganung paraan, feeling ko, natutuwa na rin si Mama. Papadudot para akong sinuntok sa lalamunan sa inamin sa akin ni Vivian. Parang nasalamin naman niya ang anak kong si Mia na may mga pangangailangan at hindi ko maibigay noon. Niyakap ko siya at sinabing proud ang nanay niya sa kanya kung nasaan man ito sa ngayon. At kung kailangan man niya ng isang ina na magsasabi sa kanya kung gaano siya kagaling at kabuti ay andun lamang ako palagi. Doon na siya nagsimulang umiyak, papadudot. At para gumaan ang sitwasyon ay inamin ko sa kanya na naiinggit ako sa kanya kaya ako bumili ng mga TV, sofa at refrigerator.
Inamin ko sa kanya na loan lahat yon at pinagsisisihan ko na dahil alam kong mahihirapan akong bayaran yon. Bigla na lang siyang nag-offer na magbayad ng lahat ng yon. Regalo na raw sa akin. Tinanggihan ko dala ng sobrang hiya. Pero sinabi niya sa akin na parang sa ganoong paraan ay niregaluhan na rin niya ang nanay ko. Kahit ako ay naiyak sa naging offer niyang yon, mali nga na mainggit sa kanya dahil mabuti siyang tao at anak. Deserve naman talaga niya mga magagandang bagay na naipundar niya. Doon na kami nagkaintindihang dalawa, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay dumating na rin si Mia at niyakap siya bigla ni Vivian at kinagulat niya yon. Hindi ko na lang sinabi sa anak ko ang nangyari bago siya pumasok sa bahay. Inaya ko si Vivian na manood sa TV namin kahit na isang channel lamang yon. Pinaunlakan naman niya yon at masayang inupuan ang matigas na sofa bed. Nakangiti pa rin siya at masaya sa sofa bed. Inaya ko rin siyang matulog muna sa amin. Sa unang beses ay pumayag akong magpatulog ng bisita sa bahay. Kay Vivian lang dahil parang naging anak na ang tingin ko sa kanya. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay magawa namin itong mapanood ni Mia at Vivian sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat. Ako ang inyong kabarangay forever, Belinda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1